Tara na at samahan niyo ako magluto ng aming hapunan. Kadarating ko lang galing sa trabaho pero dahil nga maaga si Mr. papasok kaya agad-agad akong magluluto ng aming hapunan. Magluluto nga ako ng pork chop at ginataang tilapia. Umaga pa nga lang ay ibinabad ko na ang pork chop sa kalamansi para pag ipinrito ko siya ay malinamnam na at malambot dahil sa kalamansi. Saka ko ngayon tinimplahan ng breading mix. Uunahin ko nga lutuin ang pork chop bago ko ipiprito ang tilapia. Kasi ayaw ni Mister na maglasang malansa ang ulam niyang pork chop. Kaya ayan, umpisa na natin ang pagluluto ng pork chop. Sa gabi nga ako nagluluto ng ulam namin hanggang bukas na ng tanghali para nang sa ganon hindi ako natataranta sa umaga. 7:45 kasi umaalis na ako dito sa bahay para pumasok sa trabaho. Sa umaga kasi pagkagaling ko sa school, pagkahatid ko kay Bunso, ay naglilinis na agad ako ng bahay. Kulang kasi talaga yung oras ko sa umaga para makapagluto pa ng ulam na iiwanan ko sa aking mag-ama pang ulam nila sa tanghali. Dahil sa paglilinis pa lang ng bahay, pagdidilig ng mga halaman, pagpapakain sa pusa at sa manok ay ubos na ang oras ko. Mabuti na lang, malapit lang naman yung trabaho ko dito, kaya hindi ganun kahasel sa biyahe. Kapag maaga pa nga, ay naglalakad lang ako papunta sa trabaho. Pero kapag medyo late na, sumasakay na ako ng tricycle para naman hindi ako malate. Pero sayang din kasi yung pamasahe, 45 pesos din yun. Kaya 'di ba, kailangan mas maaga papasok, mas tipid. So ito na nga mga mamshi, makakaluto na ako ng pork chop. So habang nagpiprito ako ng pork chop ay nire-ready ko na rin yung mga ingredients para sa aking gatang tilapia. Masarap kasi sa gatang tilapia ay piniprito muna yung isda kasi hindi siya malansa pag kinain. Pahaluan ko nga pala yung tilapia ng pechay para mas masarap. Ewan ko ba, pagdating talaga sa gata ay dyan ang kabisado kong lutuin. Kasi naman, Bicolana, mahilig talaga sa gata, hindi nakakasawa. So eto na nga, maglilinis muna ako ng tilapia. Huhugasan ko muna bago ko ibabad sa asin. Bumili nga lang ako ng tilapia na 2 piraso, 2 malaki. And then, pinahati ko lang para medyo madami. Alam nyo na, nagbabudget si Michelina. Napakamahal naman kasi talaga ng mga bilihin ngayon. Pero mas gusto ko kasi talaga, nagluluto kami ng ulam namin sa araw-araw. Dahil doon, mas nakakatipid kami sa pang-ulam namin. Dahil umaabot na siya kinabukasan. Pero syempre, nilalagay ko siya sa ref, magdamag, para na sa ganun, hindi siya masisira. And then, kinabukasan, saka ko siya iinitin. Mas masarap nga pag kinabukasan na yung ulam, lalo na pag ininit mo at lalo't may gata, nagmamantika. Sarap talaga. Natapos na nga ako maghugas ng isda, kaya ayan, prepare na natin ang recado. Ilalagay ko nga pala dyan ay bawang, sibuyas, luya, kamatis, at syempre, yung gulay na pechay. At hindi mawawala ang gata. Ayan nga, matatapos na ako maghiwa ng mga sangkap. Pero guys, na-shortcut ko nga ang video na to dahil yung kasunod nitong video ay nabura ko. So, pag after nito ay makikita nyo na luto na agad yung aking gatang tilapia. O diba, ang saya-saya. Maganda nga yung nabili kong tilapia, talagang sariwa, hindi siya amoy gilik or amoy putik. Ayan na nga, nakaluto na nga ako ng pork chop at isusunod ko na rin dyan, napipituhin ang tilapia. Napasarap nga yung luto ko ng pork chop, mga mamshi, dahil malinamnam talaga siya at ang lambot niya. Sabi nga ng panganay ko, amoy Jollibee daw, pero sabi ko, hindi siya fried chicken, kundi fried pork chop. Ayan, isinunod na natin, ipanrito ang tilapia. Mabilis lang yan kasi 5 piraso lang naman yan na pinrito ko. After ngang maprito niyan, ilalagay ko na siya sa kaldero para nang sa ganon ay lagyan ko na siya ng gulay at gata. Saka ko siya lulutuin. Yan. Magic nga yan kasi after ko maglagay niyan, makikita nyo, luto na agad ang aking gatang tilapia. Ang galing-galing ko kasi, nabura yung video, kaya shortcut na tayo. So, ayan, lagay na natin yung naprito nating tilapia. O, diba, luto na agad ang aking gatang tilapia. Charan! Let's eat!